Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ang COMELEC may last-minute reminder sa mga botante ngayong araw ng barangay elections. Mga napatay na barangay chairman nasa mahigit 20 na simula lamang nung nakaraang buwan. Pinsala ng malakas na lindol sa Central Visayas, mahigit sa 2.2 billion pesos na. Kumpirmadong patay na dagdagan pa. Malacanang nanindigang hindi papayagan ang hospital arrest kay Janet Lim Napoles. Hirit na pagkansila sa passport na may sinasangkot sa pork barrel scam. Tatalakayin ng DFA sa susunod na linggo. Balitang negosyo, payaw program para sa pangisdaan o fishery sa Samar, pasisinayaan. Balita sa ibayong dagat, Twitter follower ni Pope Francis sumabot na ng 10 milyon. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. 7.2 earthquake, initial estimate. Yan po sa Bohol. Mga kasama, naguhumiyaw ngayon ang mga panaghoy ng tulong mula sa mga kababayan nating mga Boholanos na unti-unting binabangon ang kanilang mga buhay sa mga gumuho na dulot ng 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Bohol nitong Oktubre 15. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang DZXL 558 RMN Manila kasama ang radyo mo nationwide RMN Network muling kumakatok sa bawat puso ng sambayanang Pilipino na tulungan nating bumangon ang mga biktima ng lindol sa Central Visayas, lalo na sa lalawigan ng Bohol. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Humihingi po tayo ng donasyon tulad ng food packs, mga damit, gamot, bottled water at iba pang mga esensyal na pangangailangan ng mga kababayang biktima ng lindol katulad ng mga gamit sa kusina ang aming inaapela sa inyo ngayon. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Mangyari dalhin lamang sa DZXL 558 RMN Manila ang inyong donasyon dito sa EDSA Guadalupe, Makati at maging sa lahat ng RMN stations at affiliate stations sa buong bansa. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Philippine National Red Cross sa inyong lugar. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Sa panahon ng mga kalamidad, sakuna o trahedya, bukod sa awa ng Panginoong may kapal, walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi ang Pilipino. Mission 2013, tutulong ako, Tabang Bohol. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes ngayon mga kasama, October 28, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DWPR 1296 RMN Dagupan, DOIBR 657 RMN Rojas, DXRC 900 RMN Zamboanga at sa DXRS 981 RMN Surigao. Live pa rin international via www.rmnews.com/TV at sa WRMN New York, USA at syempre sa lahat ng ating mga number 1 AM radio station sa buong kapuluan yan.
Patuloy na umiiral o iiral sa Northern Luzon ang amihan o yung Northeast Monsoon habang mararanasan naman ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan at sa Mindanao na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Ayon sa Pag-asa, makaranas naman ang Metro Manila, mga rehiyon po ng Ilocos, Cordillera, Cagayan, Balet, Bicol ng bahagya hanggang maulap na may pulo-pulong pag-ulan dahil sa amihan. Samantala, may isang masama naman ang panahon ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Martes ng hapon. Huling namata nito sa silangan ng Luzon sa pagtaya po ng Japanese Weather Bureau ay tatama at dadaan ito sa gitna at hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. Hanggang sa huling sandali ay may muling nagpaalala ho ang COMELEC sa mga botante na agahan ang pagpunta sa kanilang mga polling precincts. Paliwanag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes, mano-mano lang kasi ang gagawing pagbibilang sa mga boto kaya't inaasahan na nilang mas mahaba ang proseso nito kumpara sa automated elections. Ayon kay Brillantes, alas 7 ngayong umaga ay maaari pang bumoto o maaari nang bumoto nga, nagsimula na nga, nagbukas na ang mga residente at hanggang alas 3 yan lang hapon sila pwedeng pumili ng bagong set ng kanilang mga barangay officials. Sinabi pa ni Brillantes na makakatulong para sa mga botante kung magdadala na sila ng listahan ng kanilang mga iboboto. Umaabot na sa 22 kandidato para sa barangay captain o chairman ang napatay simula ng nakalipas na buwan lamang. Maliban dito ayon ho kay PNP spokesman Senior Superintendent Ruben Teodoro Sindak, 27 na mga supporters din ang nasugatan sa iba't ibang engkwentro habang papalapit ang barangay elections. Kaugnay ito anya ay nasa 588 namang katao ang naaresto dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban habang 500 mga armas, 4,000 rounds ng bala, 190 at isang mga patalim at 68 na mga bomba ang kanilang nakumpiskan na. Sinabi po ni Sindak na mas mataas daw ang mga nabanggit na datos kumpara ng 2010 barangay elections. Kaugnay ito itinas na sa full alert ang status ng PNP at ng Armed Forces para sa isinasagawang barangay election ngayon sa bansa. Handa na rin ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRV para sa barangay elections ngayong araw. Sa interview ng RMN kay PPCRV Chairperson Henrietta De Villa, sinabi nito na mahigpit nilang isusulong ang champ elections sa mga polling precinct hanggang sa matapos ang halalan mamayang hapon. As usual, handa at nagsisikap para sa champ elections, yung clean, honest, accurate, and meaningful, peaceful elections. Lalo na sa barangay dahil mainitan labanan dito Dahil maliit lang ang lokalidad, talagang somehow or other, kakampi o kamag-anak o simatakbo ng eleksyon ang mga nasasagupa mo. Anya ay maliban ho sa mga botanteng pumupunta sa polling precinct ay tinututukan din nila ang mga detainee voters o yung mga nakakulong. Tiniyak naman ni NCRPO Chief Superintendent Marcelo Garbo sa RMN ang sapat na police visibility ngayong araw ng barangay elections. Ayon kay Garbo, karamihan po sa nilang hanay ay nakadeploy sa iba't ibang eskwelahan na ginawang polling precincts. Sa kabuuan po, karamihan pulis natin nasa polling centers po at ang kalahati naman po ng ating kapulisan ay nagpe-perform mo ng normal duties nila for anti-criminality functions. Yun po ang konsepto natin sa election na ito. Sinabi pa ni Garbo na batay sa inilatag nilang security plan sa Commission on Elections, nagdagdag po sila ng 900 na mga pulis sa Kalakhang, Maynila para bantayan ang seguridad pa rin ng halalan. Sa konsepto po natin, ng security plan po natin na pinirmahan na ho ng COMELEC at ng military at ang PNP NCRPO, ang ginamit lang ho natin sa Kalakhang, Manila ay mga NCRPO policemen. Augmented ho ng Joint Task Force NCR, numbering about close to 900. Si NCRPO Chief Superintendent Marcelo Garbo sa interview ng RMN. RMN Nationwide Report. Dako tayo sa isa sa mga lungsod na hindi matutuloy yung barangay elections ngayong araw. Incumbent barangay chairman sa Basilan dinukot. Ang report ay mula ho sa Zamboanga. Live mula doon si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. RMN Report. Buenos dias, isang kapitan ng barangay dinukot at isa naman ang patay sa magkahiwalay na karahasang naganap kahapon sa probinsya ng Basilan kaugnay sa eleksyon ngayong araw. Base sa ulat ng pulisya, ang second termer na incumbent barangay chairman ng barangay Tandung Ahas sa Lamitan City na si Al-Rusdi Kasim Jainul ay dinukot ng mga armadong kalalakihan sa mismo nitong barangay kahapon ng umaga. Isinakay sa isang itim na van na may kasunod pang dalawang nakamotorsiklo na escorts.
Matapos ang pagdukot ay tumakas sa mga ito sa di pa matukoy na direksyon sa Basilan. Inaalam pa ng pulisya kung may koneksyon ang nasabing insidente sa naunang pananambang sa numero 1 kagawad ng mismong barangay sa Isabela City, kung saan ito'y malubhang nasugatan at ang tinutukoy na suspect ay ang barangay kapitan. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng rescue operations ang pulisya sa nasabing probinsya upang matukoy ang kinalalagyan ng biktima. Samantalang mismong araw naman ay patay sa pananambang isang pamilya ng kandidatong kapitan sa Maluso, Basilan. Sakay ng kanilang motorsiklo ang mag-asawang Murmin at Nurwina Hasan. Presidente ng munisipyo ng sumisip ng sinay pinagbabaril ng mga di kilalang suspect na nakamotorsiklo rin sa sentro ng Maluso mga alas 10 kahapon ng umaga. Patay on the spot si Murmin, samantalang malubhaan namang nasugatan ng kanyang asawa. Kinala ng mga saksi na motibong politikal ang dahilan sa pananambang dahil ang mga biktima ay campaign manager ng kanilang kapatid na tumatakbong barangay chairman sa kanilang lugar. Samantala, tahimik naman ang lungsod ng Zamboanga ngayong araw dahil suspendido ang barangay elections dito. Kaugnay naman sa naganap na giyera at kalamidad nakaraang buwan. Gayunpaman, nagsisimula ngayong araw ang election period dahil sa pagpapalibad ng barangay elections dito sa darating na Nobyembre 25. Base naman sa resolusyon ng Comelec and Bank, Nobyembre 7 hanggang 13 ang itinakdang araw ng filing ng Certificates of Candidacy, Nobyembre 15 hanggang 23 naman ang campaign period. Bagamat deklaradong non-working holiday, naka-alert pa rin ang militar at pulisya dito dahil na rin sa patuloy na banta ng seguridad ng mga kalaban ng gobyerno. Hindi rin isinasa sa isang tabi ng mga otoridad ang maaaring spillover of atrocities dahil sa mga karatig na probinsya kung saan ng ARMM dito na kung saan may mga pamilya ang mga kumakandidatong barangay officials doon dito naman sa lungsod ng Zamboanga. Mula naman sa dito sa RMN Zamboanga, kasama nyo si Bong Simbahon, Tatak, RMN. Matapos po ang halos 2 linggo mga kasama, sumampa na sa 215 ang bilang na namatay sa 7.2 magnitude na lindol na tumama sa Central Visayas. Sa rekord ng Indramsi, 201 sa may mga taga Bohol, 13 sa Cebu at isa sa Siquijor pa rin. Lumobo na rin sa 742 ang manang sugatan habang 8 pa rin ang pinaghahanap ngayon. Pumalo naman sa 2.2 billion pesos ang kabuang napinsala sa nasabing malakas na lindol. Sinabi ni PBOX Director Renato Solidom na patuloy pa rin po sila na pagdadala ng mga aftershocks. Pinakahuli rito ang magnitude 3.4 na lindol sa Tagbilaran City na naitala noong Sabado ng gabi. Nangako ang Malacanang sa publiko na hindi nila hahayaang ma-hospital arrest si Janet Lim Napoles, ang utak sa 10 billion peso pork barrel fund scam. Ito ang sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte kasunod ng pagkakasakit ni Napoles nitong mga nakaraang araw. Ayon kay Valte, unti-unti na kasi nakokondisyon ang isipan ng publiko na mauuwi sa hospital arrest ang pagkakasakit ni Valte. Sinabi naman ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma na mahigpit na nakatutok ang gobyerno sa nasabing usapin, kaya't walang dahilan para mangamba ang publiko tungkol dito. Sa unang linggo na ng Nobyembre, tatalakayin ng DFA ang kahilingan ng Department of Justice na kansilahin po yung pasaporte na ilang senador at 13 o 37 na iba pa na dinadawit sa 10 billion pesos pork barrel fund scam. Ayon kay Foreign Affairs ASEC at spokesman Raul Hernandez, mayroon lamang 5 araw ito para magsumite ng written comments matapos silang padalhan ng notice ng DFA. Matatandaan na kabilang sina Senador Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Ramon Bong Revilla sa mga hiniling ng DOJ na kansilahin na ang pasaporte. Yung mga balota sa Cotabato City hindi pa raw nadadala sa mga polling precincts. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Alas 2 hanggang alas 4 ng umaga kanina nang magsimulang pumila ang mga guro sa City Treasurer's Office sa Cotabato City Hall para kumuha ng election paraphernalias. Bago mag-alas 7 ng umaga, nasa 20% pa ang mga gurong nag-aabang na makuha ang mga ballot boxes at election forms. Ang matagal na distribution sa isinisi ng mga guro sa manoy hindi maayos na sistema. Alas 7 ay dapat all set na ang polling precincts at ang polling o ang election paraphernalia sa mga polling precincts dahil ito ang oras ng pagsisimula ng botohan na tatagal hanggang alas 3 ng hapon mamaya. Nagkaroon din ng problema dahil may ilang mga guro na last hour na nang nagdeklara na hindi magsisilbi sa halalang pambarangay kung kaya bumagal ang releasing ng mga election paraphernalias.
Una nang sinabi ng COMELEC na may contingency plan sila sa ganitong sitwasyon, kaya hindi ito makakaapekto sa isasagawang barangay election. 33 ang mga pulis sa lungsod ang magsisilbing Board of Election Tellers na hahalili sa mga gurong ayaw magsilbi. Umaabot sa 329 ang polling precincts dito sa Cotabato City. Samantala, upang matiyak na magiging mapayapa ang halalang pambarangay dito sa syudad, ay magkatuwang ngayon ng City PNP at Philippine Marines na nagbabantay sa mga eskwelahan. Sa mga sandaling ito ay may mga mangilan-ngilan na rin mga botante ang tumutungo sa polling precincts. May mga polling precincts na rin opisyal na nagsimula para sa botohan. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Salamat, Daisy Magod. RMN News Negosyo. Pasisinayan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Attorney Asis Perez ang pagbukas ng Payaw Program na magbibigay po ng tamang lokasyon ng pangingisdaan sa May Samar sa Oktubre 26. Target ang National Payaw Program ito na masumunlad ang marginal fisher folk sa mga munisipalidad ng Calbayog, Almagro, Santo Niño, Tagapulan, Santa Margarita, Damar sa Maripipi sa Biliran. Ayon ho kay Director Asis, bibigyan ng tamang lokasyon ng mga mangingisda para manghuli ng mga lamang dagat. Bukod dito, mamamahagi rin sila ng fish aggregating device kung saan maaari itong maka-attract sa mga malalaking isda. Layo nito na mas makatipid ang mga mangingisda sa nilang pagpalaot at hindi na sila mapalayo pa sa karagatan. RMN News Abroad. Sa Vatican City, umabot na sa 10 milyon ang Twitter followers ni Pope Francis sa official Twitter account na @Pontifex. Nagpasalamat ito sa suporta mula sa kanyang mga followers mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Nanawagan ito na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa kapakanan ng lahat. Kapatid, na wala pang isang taon nang magbukas ng Twitter account ang Santo Papa. Kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide ngayong Lunes, eleksyon sa barangay, October 28, 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod na po dyan sila kasama Agnes Apostol at saka si Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Numero 1 ulit ang DYHB Congratulations. 747. Sana maging mapayapa ang eleksyon na ito, no? Sa barangay. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa Serbisyo Publiko, Weng de la Peña. Buddy Obera. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak, alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN. You know what, sis? There's a new show now on TV5. It's called One Direction.